Magandang buhay! Narito tayo ngayon para sa ating araling pinamagatang Batas Pambansa at Pandaigdigan, ating igalang at isakatuparan. Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 3, Week 7, Module 7. Layunin ng araling ito na makatutupad tayo sa mga batas pambansa at pandaigdigan para sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan at pag-abuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mga bata, tingnan niyo nga ang larawang ito. Ano kaya ang ipinahihiwatig nito? Narinig ko ang sagot niyo. Tama! Ipinagbabawal ang paninigarilyo, lalo na sa mga pampublikong lugar. Bakit kaya? Tama ka ulit, kasi nakakasama ito sa ating kalusugan. Hindi lang yung naninigarilyo, kundi pati na rin ang nakalalanghap ng usok nito. At ang pagbabawal ng paninigarilyo sa pampublikong lugar ay isa lamang sa mga batas na dapat nating sundin. Sa kwentong aking babasahin, marami pang batas ang malalaman natin. Kaya makinig kayong mabuti ha! Mga bata, handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Magaling! Alamin ninyo ang mga batas na dapat nating sundin. Makinig mabuti. Mga responsableng mag-aaral ni Maria Linda B. Muli. Masiglang natapos ang talakayan sa loob ng silid-aralan ni Binibining Lopez. Ang kanyang mga mag-aaral ay kasalukuyang nag-uusap-usap na lamang tungkol sa isang pag-uulat ng bawat pangkat para sa asignaturang Araling Panlipunan. Ang unang pangkat na binubuo nila Leo, Bea at Liza ay naatasang mag-ulat ng mga batas na dapat sundin at igalang ng bawat mamamayang Pilipino. Nilinaw rin na ang iuulat nila ay ilan sa kabilang ng mga batas pambansa na siyang umiiral dito sa Pilipinas at batas pandaigdigan din na siya namang umiiral din sa ibang mga bansa at maaaring sa buong mundo. Napagkasunduan ng magkakaibigang Leo, Bea at Liza na magkaroon ng kanya-kanyang paksang iuulat. Si Leo sa mga batas para sa kaligtasan sa daan, si Bea para sa mga batas pangkaligtasan, pangkalusugan, at si Liza ay para sa mga batas laban sa pag-aabuso sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Narito ang ilan sa mga batas na naihandang iulat ng magkakaibigang mag-aaral. Tagapag-ulat, Leo Santos. Paksang iuulat, mga dapat tandaan tungkol sa mga batas para sa kaligtasan sa daan. Una, paggamit ng seatbelt ng nagmamaneho at pasahero sa unahan ng sasakyan. Pangalawa, ipinagbabawal ang pagpapaupo sa unahan ng sasakyan ng mga batang 6 na taong gulang pababa. Pangatlo, pagsusuot ng helmet habang nakasakay o nakaangkas sa motorsiklo. Pang-apat, hindi pagsisira ng mga signboards o babala na nasa kalsada. Panglima, paggamit o pagtawid sa tamang tawiran o pedestrian lanes. Pang-anim, pagsakay o pagbaba sa mga sasakyan sa lugar na sadyang hintuan at babaan. Ito ang mga dapat nating tandaan upang tayo'y maging ligtas sa daan. Tagapag-ulat, Bea Canlas. Paksang iuulat, batas pangkalusugan. Una, pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar at sa mga sasakyang pambayan. Pangalawa,
Ipinagbabawal din sa mga sasakyan ang labis na pagbubuga ng usok saan man. Pangatlo, hindi pinahihintulutan ang pagtatapon ng mga basura sa kalye o kalsada o saan man. Pang-apat, pagbabawal sa pagbebenta ng sigarilyo at alak sa mga minor de edad na may gulang na 17 pababa. Panglima, palagi ang pagsusuot ng face mask, face shield at pagpapanatili ng social distancing sa tuwing lumalabas ng tahanan. Ang lahat ng ito ay kailangan nating sundin upang tayo maging ligtas at magkaroon ng maayos na kalusugan. Paksang iuulat, mga dapat tandaan tungkol sa mga batas laban sa ipinagbabawal na gamot. Tagapag-ulat, Liza Ruiz. Una, hindi pinahihintulutan ang pagbebenta o paggamit ng anumang uri ng ipinagbabawal na gamot. Pangalawa, paglalaan at pagbubuo ng mga programa laban sa pagsugpo ng pagkalat ng mga bawal na gamot o droga. Pangatlo, pagkakaroon ng programa para sa rehabilitasyon ng mga naging biktima ng pag-aabuso sa bawal na gamot. Ito ang mga dapat nating tandaan tungkol sa mga batas laban sa ipinagbabawal na gamot. At bilang pagwawakas ng ulat, nilinaw at pinaliwanag ng magkakaibigan ang kahalagahan ng mga batas. Ayon sa kanila, ang mga batas ay nararapat sundin at gawin ng mga mamamayan. Ito ay pinaiiral at sumasaklaw para sa lahat sa buong bansa at walang sino man ang hindi kabilang. Ang mga batas ay tinutupad at hindi sinusuway upang makamit ng lahat ang kaayusan, kaligtasan at kapayapaan. Nag-iwan ng isang tanong ang tatlong tagapag-ulat. Paano mo maipamamalas ang pagsunod sa mga batas? Paano nga ba? Pag-isipan natin yan. Matagumpay na nakapag-ulat ang magkakaibigan. Sila ay pinalakpakan ng lahat. Mahusay, wika ng kanilang guro. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana'y naibigan ninyo at naalala niyo pa rin ang mga batas na dapat nating sundin tungkol sa pangkalusugan, sa ipinagbabawal na gamot, at pagiging ligtas sa daan. Ngayong tapos na nating pakinggan ang kwento, sagutan naman natin ang mga katanungang ito. Una, anong pangunahing paksa ang naiulat sa klase ng magkakaibigang mag-aral? Tama! Ito ay tungkol sa mga batas, pambansa at pandaigdigan. Pangalawa, isa-isahin ang mga paksang na isabatas na binanggit ng tatlong mag-aaral sa kwento. May narinig akong sagot. Tama ka. Ito ay mga batas pangkaligtasan sa daan, batas pangkalusugan, at batas tungkol sa pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot. Napakahusay. Pangatlo, paano ka tutupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan? Paano nga ba? Tama! Alamin ang mga batas tungkol sa kaligtasan sa daan. Alamin ang mga batas trapiko at sundin ito, katulad na lamang ng pagsusuot ng helmet. Ang pag-iwas sa pagmamaneho kapag nakainom. Pagtawid sa tamang tawiran. At pagbaba sa tamang daanan. Sa tamang babaan. Iyan ay ilan lamang
sa mga batas na dapat nating sundin para sa kaligtasan sa daan. Pang-apat, paano ka tutupad sa mga batas para sa kalusugan? Tama ka ulit! Alamin natin ang mga programa sa kalusugan, katulad ng pagbabakuna, pag-iwas sa pagtatapon ng mga basura sa mga kalsada at pampublikong lugar. Hindi lang ito para sa ating kalusugan, kundi pati na rin sa ating kalikasan. At syempre, ang pag-iwas o ang hindi paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Yan ulit ang iilan sa mga batas na dapat nating sundin at dapat nating tandaan para sa ating kalusugan. Panglima, paano ka tutupad sa mga batas laban sa ipinagbabawal na gamot? Tama, alam natin yan lahat. Ang hindi paggamit ng ipinagbabawal na gamot at lalo na ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Yan ang wag na wag nating gagawin dahil napakalakas at napakatindi ng parusang ating matatanggap kung lalabagin natin ito. Pang-anim, bakit kailangan mong tumupad sa mga batas na pinaiiral dito sa ating bansa? Napakagaling! Tama ka! Ang pagsunod sa mga batas ay nakakatulong sa katahimikan, kaayusan at kaunlaran ng ating bansa. Kaya marapat lamang na sundin natin ito. May mga idadagdag pa akong mga batas para sa ating kaalaman tungkol sa kaligtasan sa daan, kalusugan at ipinagbabawal na gamot. Philippine Clean Air Act o RA 8749. Ito ay naglalayong panatilihing malinis ang hangin sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pabansang programa at pagpigil sa polusyon sa hangin. Kaya ipinagbabawal ang masyadong mausok na sasakyan. Para maging malinis ang ating hangin. Ang pagtatapon ng mga basura kung saan-saan, pagsusunog ng mga basura, para panatilihing malinis ang hangin na ating hinihinga. Sunod naman ang Seatbelt Law o RA 8750. Sa ilalim ng batas na ito, papatawan ng kaparusahan ang mga tsoper, operator, may-ari ng sasakyan, pati ang mga manufacturer, assembler, importer at distributor ng mga sasakyan na hindi tumatalima sa paglalagay at paggamit ng seatbelt. Ito ay para sa ating kaligtasan. Kaya marapat lamang na sundin natin ito. Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Layunin na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, lalong-lalo na ang kabataan laban sa pinsalang dulot ng droga. Kaya naman, mariing ipinagbabawal ang paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot dahil tama, nakakasira ito sa ating kalusugan, sa ating isip at maayos na pananaw sa buhay. Kaya ang sino mang lalabag nito ay may naghihintay na parusa. Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa mga pribado at pampublikong lugar.
Ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Hindi lang dahil hindi ito magandang tingnan, kundi nakakasira ito sa ating kalusugan at sa ating inang kalikasan. Kaya madaming programang ipinapatupad ang ating gobyerno tungkol sa solid waste management. May natutunan ba kayo sa ating aralin? Opo. Tingnan nga natin. Ipakita sa pamamagitan ng pagkumpleto sa talahanayan sa ibaba ang iyong mga natutunan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Dapat kong gawin o tuparin tungkol sa mga batas para sa kaligtasan sa daan. Isulat din ang kabutihang dulot ng pagtupad sa batas na ito. Sunod, mga dapat kong gawin o tuparin tungkol sa mga batas para sa kalusugan. At ano ang kabutihang dulot sa pagtupad sa batas na ito? Pangatlo, dapat kong gawin o tuparin tungkol sa mga batas na para sa o laban sa ipinagbabawal na gamot. Ano ang kabutihang dulot ng pagtupad sa batas na ito? Tingnan ko nga kung alam nyo. Magaling! Isulat ang lahat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. May isa pa tayong gawain. Buuin ang diwa ng bawat pahayag. Pumili ng mga tampok na salita sa loob ng kahon. Pangkalusugan, tumutupad, makikinabang, magsisilbing aral, at pagpapairal. Una, marapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang puwang na mga batas. Ano ang sagot? Pagpapairal. Tama. Pangalawa, ang lahat ng batas ay nagpapataw ng parusa upang magaling. Magsilbing aral sa lahat. Pangatlo, higit na uunlad at may kaayusan sa ating bansa kung lahat tayo ay mahusay. Tumutupad sa batas. Tama. Pang-apat, ang batas ay naglalayon na pangalagaan tayo laban sa sakit. Ano ang tamang sagot? Batas pangkalusugan. Mahusay. Panglima, mamamayan ang narinig ko ang iyong sagot. Makikinabang sa kabutihang dulot ng mga batas at patakaran. Napakagaling ninyo. Lagi nating tandaan, ang pagtupad sa mga batas ay nakatutulong sa pagkakaroon ng katahimikan at kaayusan ng bansa. Anuman ang iyong edad at katayuan sa buhay, lahat tayo ay kinakailangang sumunod sa mga batas na ipinapatupad dito sa ating bansa at gayon din sa iba pang mga bansa. Dapat na gawin o isakilos ang pagtupad sa mga batas bilang pananagutan mo sa pagiging isang mamamayang Pilipino. Maalam ka man o hindi, sa mga batas ay nararapat mo itong hindi suwayin upang ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay ay magdulot ng kaligtasan, kaayusan, kapayapaan para sa ating lahat.
Tandaan yan lagi. Kunin muli ang iyong lapis at papel para sa gawain ito. Iguhit ang masayang mukha kung ang mga sumusunod na pangungusap ay nakatutulong sa pagpapatupad ng batas at malungkot na mukha naman kung hindi. Ano nga ulit ang isusulat? Tama, masaya at malungkot na mukha. Kung nagpapatupad ng batas, masaya. Kung hindi naman ito nakakatulong sa pagpapatupad ng batas, malungkot na mukha ang iyong iguguhit. Magsimula na tayo. Una, paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Masaya o malungkot na mukha? Nagawa mo na? Tama. Malungkot na mukha. Bawal ang paninigarilyo sa pampublikong lugar dahil ito ay nakamasama sa ating kalusugan. Hindi lang para sa iyo, kundi pati na rin sa mga nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Pangalawa, pagtatapon ng basura sa mga ilog. Masaya ba o malungkot na mukha ang iguguhit mo? Mahusay. Malungkot na mukha. Dahil? Tama. Dahil ang pagtatapon ng basura ay nakakasira sa ating paligid. At syempre, kung madumi ang ating paligid, makakasira din ito sa ating kalusugan. Pangatlong bilang, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Masaya ba ito o malungkot? Nakita ko yung sagot. Tama ka. Malungkot na mukha. Bakit nga ba? Kasi hindi pwedeng pagsabayan ang pagmamaneho at sa cellphone dahil maaari itong magdulot ng aksidente. Hindi lang para sa driver, kundi pati na rin sa maaaring masagasaan nito. Huwag naman po sana. Pang-apat, pinipiling tumawid sa takdang tawiran o sa overpass. Masaya ba o malungkot na mukha? Masaya! Masaya dahil ito ang tamang tawiran upang tayo ay maging ligtas sa ating pagtawid. Gamitin lagi ang overpass o takdang tawiran kahit anumang pagmamadali natin. Panglimang bilang, nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Masaya ba ito o malungkot na mukha? Nakakatulong ba ito sa pagpapatupad ng batas o hindi? Siyempre hindi. Dahil ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot ay ipinagbabawal hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ilan ang nakuha mong score? 5? Napakahusay. Tingnan naman natin ang susunod na gawain. Dumako naman tayo sa ating pagtataya. Ihandang muli ang iyong lapis at papel upang sagutan ang mga katanungan. Basahin at sagutan ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, nakita mong nagtatapon ng basura at dumi ng hayop sa ilog ang iyong kapitbahay. Ano ang dapat mong gawin?
A. Makigaya sa iyong kapitbahay. B. Huwag pansinin ang gawain ng kapitbahay. Magbulag-bulagan lamang, kunwari wala kang nakita. C. Pagsabihan ito ng maayos at ipaalam na maaari itong gawing pataba sa mga halaman. Nakapili ka na ba ng tamang sagot? Pangalawang tanong. Mahuhuli na kayo ng kaibigan mo sa iyong klase, ngunit kulay berde pa ang ilaw trapiko. Ano ang gagawin mo? A. Hintayin na magkulay pula ang ilaw trapiko bago tumawid. B. Hintayin na konti lang ang sasakyan na dumadaan bago tumawid. C. Tumawid agad dahil nagmamadali na kayo. Nakapili ka na? Pangatlo. Nainitan si Ana sa pagsuot ng face mask at face shield, ngunit kailangan niyang mamalengke. Ano ang dapat niyang gawin? A. Sundin ang health protocol kahit naiinitan upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. B. Magpaliwanag na lang sa pulis na nagbabantay sa palengke. C. Magtago na lang kung parating na ang barangay. Tuwain niyo ba ito? Wag. Pang-apat. Nawalan ng trabaho si Pedro at kailangan niya ng pantustos sa kanyang pamilya. Ano ang pwede niyang gawin? A. Magbenta ng pinagbabawal na gamot upang mabilis siyang kumita ng pera. B. Maghanap ng maayos at legal na pagkakakitaan. C. Maghintay na lamang ng ayuda ng gobyerno. Panghuling bilang. Ang mga sumusunod ay nararapat gawin upang maging ligtas sa daan maliban sa isa. A. Pagsusuot ng helmet. B. Huwag magmamaneho kung nakainom. C. Pagmamaneho kahit walang lisensya. Naisulat mo na ba ang tamang sagot? Napakagaling! Mayroon pa tayong karagdagang gawain. Isulat ang check kung nakatutupad sa batas at X naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, nagkakaroon ng ordinansa o kautosang pambarangay na tuwing Sabado ay may malawakang paglilinis ang buong barangay sa bawat lugar. Maraming residente ang nakilahok kung kaya't nahirang na pinakamalinis na barangay ang Barangay Masino. Check o X. Pangalawa, may isang di kilalang lalaki ang nag-aalok sa iyo ng malaking pera kapalit ng paghahatid mo ng bagay na nakabalot pa sa isang lalaki sa kabilang daan. Dali-dali mo itong hinatid. Tama ba na hindi alamin kung ano ang pinapahatid sa iyo? Check o X. Pangatlo, ipinarada ng iyong tatay ang motorsiklong sinakyan ninyo sa lugar na may nakasulat na no parking. Check o X. Pang-apat, nagtitext habang nagmamaneho ang tsuper ng jeepney na sinasakyan mo. Check o X. Panglimang bilang, patuloy na ginagamit ng iyong kapitbahay ang kanyang kotse na naglalabas ng napakausok. Check o X. Madali ba ang iyong mga nagawa?
Magaling! At dito nagtatapos ang ating klase. Ibibigay ko ang sagot sa ating pagtataya sa susunod nating pagkikita. Narito naman ang susi sa pagwawasto. Handa ka na bang malaman kung ilan ang nakuha mong tamang sagot? Para sa pagtataya, unang bilang, C. Pangalawa, A. Pangatlo, A. Pang-apat, B. Panglima, C. Kung nakuha mo ang 4 hanggang 5 score o tamang sagot, napakahusay mo. Para naman sa karagdagang gawain, una, check. Pangalawa, X. Pangatlo, X. Pang-apat, X. Panglima, X. Madami ka bang nakuhang tamang sagot? Napakagaling mo. Ipagpatuloy lang ang iyong galing sa pag-aaral, maging masipag, masinop, upang makamit ang tagumpay pagdating ng panahon. At dito po nagtatapos ang ating klase. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po si Ginang Christine Tomenyo, ang iyong guro sa ESP. Paalam! Hanggang sa muli!